Legacy in Disguise. Kabanata 20. Nagpadala si Adrian ng text message kay Lucas sa Grand Bayview Hotel, saan galing si Pascal mula sa Nanjing City. Mabilis na sumagot si Lucas, ang negosyo ng pamilya nila ay pangunahing nakikibahagi sa mga shareholder ng Jade at Pa-auction, kaya pareho sila ng lakas. Nasaktan ka ba niya? Oo. Sumagot si Adrian sa isang mensahe, hiningi ko kay Mr. Dante na pumunta. Bukod dito, may isa kang bagay na gagawin para sa akin. Nagmadali si Lucas, Mr. Laurent, sabihin mo na. Matalim ang tinig ni Adrian, gusto kong dalhin mo ang ama ni Pascal sa Nanjing Hospital, pati na rin ang isang matandang lalaki mula sa Nanjing City na sangkot sa pagkakakilanlan ng mga kultural na labi. Ang pangalan niya ay Carlos, at gusto ko siyang dalhin dito. Walang kalabit na sagot si Lucas, okay, master, dadalhin ko sila agad. Hindi mo na kailangang lumabas, magpadala ka na lang ng tao. Ayokong malaman ng ibang tao na magkakilala tayo, sagot ni Adrian, ang tono ng kanyang boses puno ng banta. Okay, master. Asikasuhin ko ito, garantisado. Nilapag ni Adrian ang telepono at mabilis na tumingin kay Pascal at Chloe. Sa isang malamig na tono, nagsalita siya, sabi nila, ang anak ay hindi tunay na anak. Papupuntahin ko ang inyong mga magulang. Hindi ako maghihintay ng matagal, at magkikita tayo upang talakayin kung paano ka tinuturing ng dalawang ito. Si Pascal, ang mukha ay puno ng galit at puot, ay sumagot ng malupit, bata, pinapayuhan kita, tumigil ka na. Kung hindi, kapag dumating ang tinawagan kong tao, baka hindi ka na makalabas ng buhay. Nag-snort si Adrian at tumawa ng malamaya, huwag mong gawing mabilis ang pagdating ng taong tinawagan mo. Hindi ko na kayang maghintay ng mas matagal. Ang galit ni Pascal ay umabot sa rurok. Gusto niyang insultuhan si Adrian ng buong lakas, ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang sumabog ang pinto ng ward. Isang lalaking puno ng galit at kasamang 7 o 8 lalaki ang sumugod papasok, ang bawat isa ay may mabagsik na tingin. Nang makita ni Pascal ang pumasok na grupo, agad niyang itinuro si Adrian at nag-utos, brother, ang batang to, patayin niyo siya. Gagawin ko ang lahat para tapusin ang batang ito. Ang mga mata ni Bruno ay kumunot, ang hangin sa paligid ay naging mabigat. Sinabi niya ng malamig, ginalit mo ba ang kapatid ko? Sumaludo ng matalim si Adrian at ngumiti ng may halong paghamak. Tumango siya at mabilis na sumagot, ano? Ipagtatanggol mo ba siya? Nag-alinlangan si Bruno at tumingin kay Adrian, hindi maipaliwanag ang pakiramdam. Ang batang ito, kakaiba. Hindi siya natatakot sa kanya. Hindi niya pa ito nakikilala ng husto, pero bakit parang ang tapang nito? Tanong ni Bruno na puno ng kalituhan, bata, saan ka galing? Sumagot si Adrian, ang tono ng kanyang boses ay puno ng misteryo, ang lungsod na ito ang aking tahanan. Agad na nagdagdag si Pascal, brother, huwag kayong mag-alala, to ay isang manugang nawala ni Kay Titing na halaga. Kumakain ng tira-tira lang. Bumulong siya kay Bruno, ang mata ay kumikislap sa panlilinlang, Bruno, walang background ang batang ito. Pwede kang magpatuloy ng walang takot. Papatagilid ko siya pag may nangyaring masama. Nagmumura si Bruno at ngumisi, pwede ko siyang tapusin dito at walang problema. Bago pa makasagot si Adrian, agad na tinawag ni Bruno ang mga kasama, patayin niyo siya, walang awa. Tumawa si Pascal ng may halong galit at nanlilisik ang mga mata, anong huling salita mo, Mr. Laurent? Kung may natitira pang lakas sa iyo, sabihin mo na. Hindi siya pinansin ni Adrian. Tiningnan lang si Bruno, ang mga mata niya ay punong-puno ng matinding galit, ngunit may pagkakaroon ng kontrol sa sarili. Mahinang sinabi niya, lumuhad ka. Kung hindi, hindi kita maliligtas. Nagsimulang manginig ang katawan ni Bruno. Hinawakan ang kanyang tainga at kumunat ang noo. Anong sinabi mo? Sabihin mong ulit at pagdududahan ko kung may utak ka pa sa loob ng ulo mo. Sa kabila ng tensyon, bigla na lang may sumabog na tunog mula sa labas ng pinto, little man, hiniling sa iyo ni Mr. Laurent na lumuhad. Bingi ka ba? Ang ekspresyon ni Bruno ay napako sa pagkabigla. Hindi niya inaasahan na si Dante na pala ang dumating. Wala pang ilang segundo matapos ang pagbagsak ng boses, parang ipong-ipong sumiklab ang pinto, dumagsa si Dante papasok, kasunod sina Max at 12-dosenang lalaking matitikas, pawang armado ng may matatalim ang tingin at malamig ang presensya. Pagkapasok niya, hindi na nag-aksaya ng oras si Dante. Tumili ang boses niya sa utos, isara ang pinto. Wala nang ibang papasok. Tumango si Max, agad sinunod ang utos. Alam ko, Master Dante.
Si Bruno, na kanina'y mayabang pa, ay para bang binuhusan ng yelo. Nanigas siya, hindi makakilos. Nanlaki ang mga mata niya habang nakatitig sa lalaking pumasok. Dante. Si Panginoong Dante. Ang underground emperor ng Nanjang City. Ang mismong pangalan niya'y binubulong sa dilim ng lungsod, parang multo sa likod ng bawat pagkawala, bawat takot, bawat bangkay. Isang hampas lupang tulad ni Bruno. Isa lamang siyang alikabok sa harap ng halimaw na ito. Anong kasalanan ang nagawa niya't nagpakita si Dante mismo? Samantala, si Pascal ay walang kamuwang-muwang. Hindi niya kilala ang bagong dating. Nang makita ang kakaibang takot sa mukha ni Bruno, nagtaas siya ng kilay, at may kabastusan pang nagtanong, Bruno, sino ba yang matandang mukhang siga? Isang iglap lang. Si Bruno, na kanina'y tikom ang bibig, ay biglang nagwala, hinablot ang buhok ni Pascal at sunod-sunod itong pinagsusuntok. Sa lakas ng isa, nabasag ang ilong ng binata at tumulo ang dugo. Tangina mo! Yan si Mr. Dante. Sigaw ni Bruno, halos wala sa sarili sa takot. Dante! Napasigaw si Pascal, napaatras na parang sinapian ng demonyo ang katawan. Si Dante. Yung Dante na pinag-uusapan sa mga kalye. Na ang isang sulyap lang ay katumbas ng libing. Bakit siya nandito? Pero bago pa siya makatakbo o makapagtago, lumapit si Dante na parang leon na nap-icon, at isang brutal na sipa ang ibinigay sa singit ni Bruno. Pak! Napaluhod ang lalaki, nanginginig ang buong katawan, nangangitim ang mukha sa sobrang sakit. Malamig na malamig ang boses ni Dante habang tumitig sa kanya, may gana kang bastyusin si Mr. Adrian. Gusto mo nang mamatay, ha? Pagkasabi niyon, agad siyang humarap kay Adrian, at sa isang iglap, ang tinatawag nilang Underground Emperor, ngayon ay yumuko ng may paggalang. Mr. Adrian, patawad. Huli ako. Sana mapatawad mo ang aking pagkukulang. Bumagsak ang katahimikan sa buong silid. Parang tinamaan ng kidlat ang lahat ng naroon. Ang mismong Dante, yumuko sa isang lalaking mukhang ordinaryo. Muntik nang mawala ng ulirat si Pascal. Samantala, si Adrian ay tahimik lang. Tumango siya kay Dante, itinuro si Bruno, at tinanong, kilala mo ba ang hayop na yan? Isa lang yang walang kwentang hamak, sagot ni Dante, puno ng hinagpis. Pero dahil ginulo niya si Mr. Adrian, utusan mo lang ako, ano man ang gusto mong gawin, agad kong isa sa katuparan. Simple lang, malamig ang tinig ni Adrian. Masama ang ugali ng taong yan. Kung makapasok yan sa bahay ko, baka ako pa ang mapahamak. Ayokong muling makita yang gumagapang sa lipunan. Gawin mo siyang inutil. Hayaan mong sa wheelchair na lang siya tumanda't mamatay. Nagdilim ang paningin ni Bruno. Para siyang binagsakan ng langit at lupa. Hindi. Hindi pwede, bulong niya, habang nanlalambot ang tuhod. Ang buong buhay niya inalay niya sa kalsada. Sa likod ng bawat galos, bawat pasa, ay isang pag-asa, isang pangarap na makamit ang respeto at kapangyarihan. Pero kung ngayon, gagawin siyang baldado. Wakas na yon. Agad siyang gumapang, ni hindi na ininda ang dagwang mukha. Lumuhad siya sa harapan ni Adrian, at buong luhang nagsumamo. Mr. Adrian. Maawa po kayo. Hindi ko po kayo kilala, hindi ko po sinasadya. Bigyan niyo pa ako ng pagkakataon. Ngunit malamig lang ang sagot ni Adrian. Binigyan na kita ng pagkakataon. Pinili mong abusuhin ito. Noong unay akala ni Bruno na si Adrian ang mayabang, pero ngayon, malinaw na malinaw. Siya pala ang may utang na loob. Siya pala ang dapat lumuhad. At sa desperasyon, ibinagsak niya ang mukha sa sahig, umiiyak na parang batang nawalan ng magulang. Mr. Adrian. Isa pa pong pagkakataon. Kahit ang buhay ng aso ko, isuko ko. Basta huwag lang po nyo akong gawing inutil. Pero hindi siya nilinga ni Adrian. Bagkus, tumingin ito kay Dante at malamig na nagutos. Anong hinihintay mo? Gawin mo na. Tumango si Dante, seryoso ang mukha. Narinig niyo si Mr. Adrian. Wasakin ang tuhod niyan. Agad na sumugod ang ilang lalaki, walang pag-aalinlangan. Hinailan nila si Bruno, ibinagsak sa sahig. Dinig na dinig ang malalakas na sigaw. Dinig na dinig ang lagutok ng buto. At sa gabi ng Nanjang, isang pangalan lang ang bumulong sa hangin. Adrian. Walang ano-ano'y bumunot si Max Roach ng bakal na pamalo. Tumapak siya sa harap, mabigat ang bawat hakbang, tila sinlaki ng dambuhalang humahatol sa isang mababangges na hayop. Napaatras si Bruno, nanginginig. Maria. Max, sandali lang. Pwede ba tayong mag-usap? Pak.
Bago pa man siya matapos, bumagsak na ang bakal sa ere at buong bangis na bumaon sa kanyang tuhod. KRRRAAAKKK. Isang napakalutong na tunog ng butong durog ang umalangaw-ngaw sa buong silid. Sumambulat ang dugo, at napasigaw si Bruno, halos mawala ng ulirat sa kirot. Ang kanyang kanang tuhod, wasak. Durog na parang pinulbos na bato. Walang doktor ang makakabuo pa nyon. Ha! Halos mapasuko siya sa sakit, nangingisay. Ngunit malamig ang boses ni Adrian Laurent, tila walang puso. Hindi pa sapat. Isa lang ang binti niyang inutil. Pwede pa siyang gumapang gamit ang saklay. Ayokong makita siyang nakatayo kahit kailan. Gusto ko, habang buhay siyang nakakadena sa wheelchair. Muling tumango si Max. Wala siyang emosyon. Walang sinayang na oras. Itinaas muli ang bakal at pak! Sumambulat ang laman sa kaliwang tuhod ni Brother Bruno. Napabitaw siya ng iyak na parang hayop na kinakatay. Gamulong siya sa sahig, halos mawala ng hininga. Napapitlag si Dante Morel. Max, busalan mo ang bibig niyan. Huwag mong hayaang makaistorbo kay Mr. Adrian. Opo, Master Dante. Agad na kumuha si Max ng makakapal na gasa at isiniksik iyon sa bibig ni Bruno. Namilipit ito, nangingisay sa sahig na parang basang-basang aso, hindi makasigaw, hindi makaiyak, at tila inaagaw na ang huling hininga. Si Pascal Renard, na kanina'y matigas ang mukha, ay ngayon namumutla, nangangatog. Noon niya lubos na naunawaan kung anong klaseng bangungot ang kanyang pinasok. Bago pa man makapagsalita si Adrian, agad na lumuhod si Pascal, patakbo, at buong kababang loob na lumapit. Mr. Adrian. Patawad po. Ako'y nagkamali. Ako po'y bulag at hanggal. Maawa po kayo. Nagulat si Chloe Belfoyle. Nang makita ang pagbagsak ni Pascal sa lupa, ay agad ding lumuhod, nanginginig, luhaan. Mr. Adrian, ako rin po. Patawarin niyo kami. Ngunit wala ni kaunting awa sa mga mata ni Adrian. Mga aso kayong dalawa. Akala nyo ba pag lumuhod kayo, ligtas na kayo? Anong akala nyo sa akin, santo? Napakabobo nyo para isipin yun. Parang binuhusan ng yelo ang katawan ng dalawa. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok ang ilang armadong lalaki, nakaitim, may mga dalang baston at itak. Sa gitna nila, kinaladkad ang dalawang lalaki, may edad, duguan, laslas ang lobby, at may mga pasa sa mukha. Itinapon nila ang dalawa sa sahig, na para bang basura lang. Yumuko ang isa sa mga bantay. Ginoong Adrian, narito na po ang mga taong pinahanap nyo. Napasinghap sina Pascal at Chloe. Nang makita kung sino ang duguan sa sahig, halos magiba ang mundo nila. Papa! Papa! Nakahandusay sa harap nila sina Augustus Renard at Carlos Belfoyle, mga ama nila, bagbog sarado, halos wala ng malay. Buhusan nyo ng malamig na tubig, utos ni Adrian. Buhos. Sigaw. Gising. Ngayon, mulat na mulat ang mga ama. Tumitig si Adrian kay Carlos. Ginoong Carlos, ang anak mong babae ay bastos. Nag-asawa ng walang pahintulot. Alam mo ba ito? Umiiyak si Carlos, nanginginig sa takot. Hindi ko alam, hindi ko po alam. Ah, hindi mo alam. Tumindig si Adrian. Hindi mo alam dahil wala kang pakialam. Max. Parusahan mo. Gaya ng ginawa mo sa patay na hayop kanina. Masusunod. Ilang segundo lang, hinawakan ng mga tauhan ang mga binti ni Carlos, at crack! Isa pang tuhod ang nadurog. Arg! Sigaw ni Carlos, nanginginig sa matinding sakit. Ngayon. Tanong ni Adrian, malamig pa rin. Alam mo na ba? Oo. Alam ko na. Sisiguraduhin kong didisiplinahin ko siya. Halos mapasigaw si Carlos. Bakit hindi mo ginawa noon? Alam mong nagkakamali siya, pinabayaan mo lang. Dahil pareho kayong bulok. Anak mong bastos, ama mong inutil. Dumagundong ang galit sa tinig ni Adrian. Max. Yung isa pa. Hindi kailanman inakala ni Carlos na kahit lumuhod siya at umamin sa kasalanan, mananatiling matigas ang puso ni Adrian. Wala pa ring kapatawaran. Sa sobrang takot, nanlambot ang kanyang tuhod at tuluyang nawala ng malay. Ngunit hindi nagtagal, isang malupit na hampas ng bakal na pamalo mula kay Max ang kumitil sa kanyang panandaliang kawalan ng malay. Arg! Sigaw ni Carlos, nanginginig sa sakit, habang gumuguhit ang hapdi sa kanyang laman. Halos buong buhay niya, siya ang nananakot, hindi ang tinatakot. Ngunit ngayon, siya ang binabasag, parang walang kwentang laruan. Umiiyak siya habang gumagapang palapit kay Adrian.
Mr. Adrian. Ako po'y nagkamali. Ako na po ang may sala. Mula ngayon, susupilin ko ang anak kong irresponsible. Hindi ko na siya hahayaang makasakit ng sinuman. Ngunit malamig ang tingin ni Adrian, punong-puno ng galit at pagkasuklam. Carlos, hindi lang ito tungkol sa anak mo. Ikinakaila mong may bahagi ka sa kasalanan, umiilag ka sa responsibilidad. Sa isang iglap nang inag ang buong katawan ni Carlos. Natigilan siya, na parang tinamaan ng lintik. Lumapit si Adrian, unti-unting inilapit ang mukha kay Carlos, at bumulong sa isang boses na punong-puno ng puot, sabihin mo sa akin, Carlos, ang kaibigan ko, nag-invest ng 100,000 sa hotel mo. Bakit ni Singkong Duling, wala kang ibinalik? At bakit mo pa siya tinawag na walang galang? Namutla si Carlos, nanlaki ang mga mata. Ako'y sakim. Wala po akong hiya, Ginoo. Inaamin ko. Ako'y gaaman. Saglit siyang lumingon kay Ivan na walang kamalay-malay sa kama, at biglang nagmakaawa. Ivan. Ako ang may sala. Patawarin mo ako. Babayaran ko ang 100,000, doble pa kung gusto mo. Maawa ka lang sa akin. Ayokong mamatay dito. Ngunit malamig ang sagot ni Adrian habang dumilat ang mga mata niya sa galit. Ivan, makikiusap ka ba, para sa taong to? Diretsong umiling si Ivan. Ang kanyang mga mata ay puno ng apoy at determinasyon. Hindi. Hinding-hindi ko sila patatawarin. Wala silang awa nang gawan nila ako ng ganon. Ngayon, sila naman ang dapat matuto. Tumango si Adrian at ngumiti ng mapanlinlang. Ayos. Ikaw ang tunay na lalaki. Hindi ka basta-basta nagpapadala sa awa. Bumaling siya kay Carlos, na ngayoy lumuluhod, duguan ang labi, nanginginig ang balikat sa takot. Carlos, malamig na sabi ni Adrian, hindi mo lang pinabayaan ang anak mo, gusto mo pang angkinan ang pinaghirapan ng kaibigan ko. Para kang buwitre na sumisibasib sa laman ng buhay ng ibang tao. Anong kaiban mo sa isang demonyo? Tuluyan ng nawasak si Carlos. Napahagulgol siya, nagmamakaawa habang dinidilaan ang sahig sa kahihiyan. Mr. Adrian, ako'y isang basura. Wala akong karapatang mabuhay. Patawarin niyo po ako. Gagawin ko ang lahat. Magiging baka at kabayo ako para sa inyo. Tatawagin ko pa kayong Master. Master Laurent. Maawa kayo. Ngunit ngumisi si Adrian, malamig at mapanghamak. Patawarin ka. Sa itsura mong yan, may lakas ka pa ng loob na magmakaawang parang bida sa drama. Tumango siya kay Max. Putulin mo ang kanyang kanang kamay. Tingnan natin kung magagawa pa niyang magnakaw muli. Wala na akong kamay. Huwag. Ginoong Adrian, maawa kayo. Umiiyak si Carlos. Pero huli na ang lahat. Isang putok ng buto, at pumulandit ang sigaw ni Carlos sa buong silid. Ah! Ang kamay ko! Ang kamay ko! Walang pakialam si Adrian. Takpan mo ang bibig niya, Max. Baka mabulabog ang buong ospital. Agad boss, sabi ni Max habang itinapon si Carlos sa tabi ni Bruno, parehong duguan at walang malay. Sa kanto ng silid, halos mabaliw na si Chloe sa takot. Si Pascal, nanginginig. At si Augustus Renard, ama ni Pascal, ay putlang-putla, tila nauubusan ng hininga. Lumapit siya sa anak at walang abog na sinampal ito ng malakas. Hayop ka! Sinong nagsabi sa'yo na manggulo sa labas? Gusto mo akong mamatay? Hindi nakialam si Adrian. Bagkus, tiningnan niya si Augustus at ngumisi ng malamig. Ano ngayon? Ang anak mong kulang sa aruga, nakisali sa kasintahan ng kaibigan ko at sinaksak siya sa likod. Sa palagay mo ba, ama kang maituturing? Parang nilindol ang mundo ni Augustus. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang nakita niyang nangyari kay Carlos ay parang bangungot na baka siya na ang susunod. Kung sabihin niyang may alam siya, baka durugan ang kanyang kanang binti. Kung sabihin wala, baka kaliwa ang durugan. Nang makita ni Adrian na walang nikatiting na pagsisisi sa mukha ng matanda, dumilim ang kanyang mga mata, at isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tumingin siya kay Max na para bang nagpapakawala ng isang mabangis na hayop mula sa hala. Ang burang na to, akala niya maliligtas siya sa pananahimik. Max! Baliin mo lang ang mga binti niya. Dahan-dahan lang. Gusto kong maramdaman niya ang bawat piraso ng kanyang pagkabasag. Okay Mr. Adrian. Bulalas ni Max, tumindig na parang halimaw sa dilim. Paglingon ni Adrian kay Augustus na ngayon nanginginig na parang basang sisiw, sinabi niya ng mariin, kasalanan to ng anak mong tinuruan mong maging ganid. Kaya lahat ng sakit na mararanasan mo ngayon, galing mismo sa kanya.
Crack! Isang impit na sigaw ang umalangaw-ngaw kasunod ng tunog ng nabaling buto. Sumunod pa ang isa, mas malakas, mas marahas. Ang matandang si Augustus ay napalugmok sa sahig, umiiyak sa kirot habang hinahabol ang kanyang hininga. Nanginginig ang kanyang mga kamay, nangingisay ang katawan, ngunit walang sino man ang lumapit para tulungan siya. Pascal, sa gilid, ay napasigaw ng hindi sinasadya. Sa sobrang takot, nawala na siya sa katinoan, at doon mismo, sa harap ng lahat, napaihi siya sa salawal. Tumulo ang ihi sa sahig, humalo sa amoy ng dugo at takot. Napangisi si Adrian, malamig at walang kaluluwa. Mukhang sa iyo talaga galing ang lahat ng kababuyan. Tignan mo yan, kahit sariling pag-ihi, di mo mapigilan. Anong klaseng lalaki ka? Halika, Max, gawin mo na ang nararapat. Naglalakad si Max na para bang isang tagapagpatupad ng kamatayan. Sandali. Sigaw ni Dante, pumagitna. Huwag mo munang tapusin agad. Gusto kong makita kung paano siya mawawasak, unti-unti. Tumango si Max. Sa kanyang utos, dalawang lalaki ang lumapit at hinawakan si Pascal. Isang mabilis na sipa ang damapo sa kanyang singit. Pak! Isang sigaw ng impit at paghihirap ang lumabas sa bibig ni Pascal. Napaputol ang kanyang tinig, tila may pumutok sa loob. At kasabay nito, gumuho ang kanyang katauhan. Hindi pa tapos. Sa sunod na sandali, binalian ang kanyang mga braso, isa-isa, hanggang marinig ang tunog ng buto na parang tuyong kahoy na pinila sa gitna ng kagubatan. Pascal, ang lalaking minsang iniidolo ng mga nurse at doktor, ngayoy wala nang natirang dangal. Ang kanyang mukha ay puno ng luha, uhog, at duming galing sa sariling takot. Ang mga tao sa paligid ay tahimik, nangangilabot sa eksenang parang eksena sa pelikula ng paghihiganti. Ngayon, si Chloe na lang ang natira. Lumuhad siya, halos madapa sa paggapang habang pilit inaabot ang kamay ni Ivan. Honey, Ivan, please, patawarin mo ako. Nadala lang ako, minsan lang, isang beses lang, pinilit lang niya ako, minanipyela ako ng hayop na yon. Ngunit bago pa siya makalapit, isang malutong na sigaw ang bumagsak sa hangin. Chloe, huwag ka nang mapagkunwari. Lumingon silang lahat kay Pascal na duguan, nanginginig, ngunit pilit nagsasalita. Kayong mag-ama ang lumapit sa akin. Ikaw mismo ang unang nagpadala ng mga hubad mong litrato. Ikaw ang nagsabing gusto mo akong tikman. Akala mo makakalusot ka. Sinungaling. Akala ko binura mo yung mga litrato. Sigaw ni Chloe, nanginginig ang mga kamay. Ngumisi ng masama si Pascal. At naniwala ka. Babaeng kalsada. Muling lumingon si Chloe kay Ivan, hawak ang kanyang mga kamay, habang umiiyak ng buong pighati. Ivan, para sa pag-ibig natin, para sa mga panahong pinagsamahan natin, kahit isang pagkakataon lang. Patawad. Tahimik si Ivan. Walang imak. Walang galaw. Maya-maya, dahan-dahan niyang inalis ang kamay niya mula sa pagkakahawak ni Chloe. Hindi kita kilala. Parang tinadtad ng libo-libong salitang matatalim si Chloe. Bumagsak siya sa sahig, sumisigaw, sumasambulat ang luha, tinangkang yakapin ang mga paa ni Ivan. Ngunit huli na ang lahat. Tumingin si Adrian kay Max, at sa malamig na tinig ay muling nag-utos. Basagin ang mga binti niya. At sirain ang mukha niya. Ayoko nang may mahulog pa sa patibong ng ahas na yan. At tulad ng mga nauna, walang awa, walang alinlangan, tinupad ni Max ang utos. Pumutok ang mga tuhod ni Chloe. Ang mukha niyang minsang minahal ng marami, ginuhitin ng mga hiwa ng kahihiyan. Ang buhok niya ginupit ng magaspang, pinigtas ang dangal sa huling pagkakataon. Sa gitna ng sigaw, dugo, at luha, ang hustisya ay lumakad, mabigat at marahas. At ang limang nilalang na minsang naghari-harian, ngayon ay basag, wasak, at nakaluhod sa harap ng hatol ng isang lalaking hindi nila dapat ginulo. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Legacy in Disguise.